Polisiya ng wika sa Japan. Ayon sa pag-aaral ni Yoshida, taong 2003, isa sa mga polisiya ng Japan ay ang Language Education Policy. Sa polisiyang ito, nakapaloob ang pagtuturo ng foreign language. Isa na dito ang wikang Ingles, na matagal nang usap-usapan ng marami. Ang wikang Ingles, katulad na lamang sa Pilipinas, ay itinuturo sa elementarya, sekundarya at pati na rin sa kolehiyo, upang mas mapagtibay pa ang kondisyon ng mga mag-aaral sa wikang Ingles. Taong 200 nang itinalaga ng gobyerno ng Japan ang panukala na gawing opisyal na pangalawang lengguwahe ang Ingles, sapagkat ito ang nagsisilbing lingua franca sa larangan ng komersyo. Narito ang napiling artikulo ng aming grupo na sinalin sa Filipino. Japanese a heavily culture-laden language. Ang wika o lengguwahe at kultura ay nakadepende sa isa't isa. Dahil sa pagiging kakaiba ng lipunan ng Japanese, kakaiba din ang wikang kanilang ginagamit. Naging epekto nito ay malaking hadlang sa hindi pagkakaintindihan ng mga dayuhan, lalo na ang mga Ingles sa Hapon noong ika-20 siglo. Noon pa man, ang mga Japanese o Hapon ay kanila nang pinagmamalaki ang likas na kadalisayan na kanilang kultura at lalo na ang kanilang wika. Ngunit noong 1930s to 1950s, sa pag-uumpisa ng globalisasyon noon sa Japan, ang kanilang wika ay unti-unting dumadaloy kaugnay sa napapanahong pangangailangan. Loanwords. Ang mga Hapon o Japanese ay hindi malalayo sa mga banyaga na mula sa kanluradin na bansa, sapagkat ang mga Hapon ay may angking talino at uhusay upang isalin, hiramin at iangkop ang salitang Ingles para sa kanilang pangnasyonal na pangangailangan. Mayroong 7,000 na salita ang naisalin, hiniram at iniangkop para gamitin sa wikang Nihongo. Ang halimbawa nito ay ang pangalan ng mga parte ng sasakyan, katulad ng handoru, handle o steering wheel, giya o gear, taya o tire, headorito o headlight, buwaiki or brake. Ang paghiram at pag-aangkop ay hindi na bago kahit pa man sa ibang wika. Iilan na lamang ang matatapang at minsan malugod na pumapayag upang maasalin ng kanilang sariling wika, tulad na lang ng mga Japanese na kaya pa din pangasiwaan ang kanilang sariling wika na may hiniram na salita at may kalakip na pag-iingat upang mapreserba ang wikang kanilang pinagmamalaki. Yamato Kotaba. Ang mga Japanese o Hapon ay may tapat na koneksyon sa kanilang sariling wika. Kaya naman, sa pagkahanggang ngayon, maging ang mga modernong henerasyon ng mga Hapon alam ang magkakaiba ng modernong Nihongo at Yamato Kotaba. Ang Yamato Kotaba ay purong wikang Hapon o native na wika ng mga Hapon o Japanese. Ang ibig sabihin ng Yamato ay bago magsimulang ika-6 na siglo at ang mga individual na namumuno simula pa noong ancient times, habang ang Kotaba naman ay ibig sabihin ay wika. Sa pagkahanggang ngayon, ang mga edukadong Japanese o Hapon ay nananatiling ang kanilang kamalayan sa Yamato Kotaba dahil ang kamalayan na ito ay tinutulungan ng konbensyon ang paggamit lamang ng Yamato Kotaba sa pagbuo ng waka at haiku, maging ang tradisyonal na formal na mga tula. Ang preserbasyon ng Yamato Kotaba sa mga tula at mga literatura ay nangangahulugan na ang mga Hapon patuloy na natili ang kanilang interes sa kanilang pinagmulan. Expression of hierarchy. Ang komunikasyon ay sumasailalim sa pattern ng kultura at halaga ng mga tagapagsalita nito. Ang wika ng Japanese o Hapon ay likas na sensitibo sa pagkakaiba. Kahit na may isang hindi
magpalagay ng anumang direktang ugnayan sa pagitan ng wika at kultura, marapat lamang bigyang pansin o kilalanin na ang Hapon ay sensitibo sa pagkakaiba ng wika, kultura dahil ito ay sumasalamin sa malawak na pattern ng kultura ng mga Hapon. Ang wika ng mga Japanese o Hapon ay sexist. Nangangahulugang ito ay may pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng pangbabae at lalaki na bokabularyo, ekspresyon, punto at tono. Ang panglalaking bokabularyo, ekspresyon at punto ay inaasahan ang bulgar, agresibo at magaspang na pananalita. Samantala naman ang mga pambabaeng bokabularyo, ekspresyon, punto ay inaasahang malamyos, masunurin at magalang na pananalita. Kahit na ang antas ng pagkakakilanlan ng sarili ay may tamang paggamit. Ang halimbawa nito ay ang ekspresyong katulad ng ai, boku, ore, washi ay ginagamit ng mga lalaki, habang ang salitang ekspresyon na pangbabae ay mas formal, wikang pananalita katulad ng watashi at watakushi. Ang wika ng mga Japanese o Hapon ay isang wikang nakatuon sa hierarkiya. Walang duda ang pagkakaiba-iba ng hierarkiya ay nakakaapekto sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Hapon sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat sa kasanayang wika ay may ganitong kinagawian, ay pinapakita pa rin ito ang tamang paggamit ng kanilang wika, kinagisnan at inilalabas ang importansya kung bakit may tamang bokabularyo, ekspresyon, punto at tono ng pananalita. Para sa realisasyon, ang wika ay hindi lamang nabuo ng isang iglap, ngunit ito ay nabuo o nahubog ng ilang daang panahon ayon sa pangangailangan ng nakakarami. Katulad na lamang ng wika ng Japanese o Hapon, ang pagkabuo ng kanilang wika ay dumaan sa iba't ibang proseso na hinubog ng panahon. Kasama na dito ang hiram na salita mula sa Ingles, paggamit at hindi paglimot sa kanilang native na wika na Yamato Kataba, at tamang paggamit ng salita na naaayon sa kasarian, edad at nakakataas. Ang wika ng Hapon ay isa sa mga halimbawa na nagpapakita na tamang paggamit ng wika na naaayon sa daloy ng panahon at sa mga taong gumagamit nito. Yun lamang po. Ang aking natutunan sa polisiya sa wika ng Japan, base sa aking nabasang artikulo, na preserba ng Japan ang kanilang wika dahil hanggang ngayon, ang mga Hapones ay may kamalayan pa rin sa kanilang wika na tinatawag na Yamato Kotoba, na ginagamit pa noong unang panahon. Nabasa at nalaman ko rin na ginagamit nila ang wikang nabanggit sa pagsusulat ng libro. Mapapansin mo rin sa kanilang edukasyon na pagdating sa pagtuturo ng mga asignatura ay wika nila ang kanilang ginagamit. Kumpara sa ating bansa, na kadalasan kapag tayo ay nakikipag-usap, ang ginagamit na wika ay ang foreign language o Ingles. Sa ating bansa, mapapansin na sa pagtuturo sa mga asignatura, Ingles ang kadalasang ginagamit sa pagtuturo. Kaya kadalasan, kulang ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan, sa kaalaman tungkol sa ating wikang pambansa. Ang pinakahuli ay ang aming refleksyon. Sa iyong palagay, mas pinipili ba natin sa kabila ng kolonyalismo ang ma-exploit at madiskrimina sa kadahilan ng hindi o wala tayong hawak na tunay na identidad? Bakit o bakit hindi? Sa aming palagay, hindi natin pinipili madiskrimina dahil sa kadahilan ng wala tayong sariling identidad. Sinakop man tayo ng iba't ibang dayuhan sa nakaraan, pinipilit pa din ng mga Pilipino na maging kakaiba. Hindi natin kasalanan na tayo'y mahaluan ng iba't ibang klase ng wika. Subalit, sa kadahilan ng ito, mas lumawak ang mga nagawang wika natin. Habang umuusbong ang panahon, mas nadaragdagan ang mga salitang nagagawa natin. Paano tayo tinuturuan o hindi tinuturuan ng lipunan na maging locally competitive sa halip na maging globally competitive?
Tinuturuan tayo ng lipunan na maging locally and globally competitive dahil sa pagnanais na may ambag tayo sa lipunan at upang makatulong di lamang sa ating bansa at sa iba pang karatig na bansa ng mundo. Kaya magandang maging globally competitive dahil mas napapalawig ang kaalaman ng kapwa Pilipino at nai-improve natin ito. Mahalaga bang balikan ang pinagmulan ng ating pambansang wika at katutubong panulat upang maibalik ang ating identidad at tunay na makamtan o maintindihan ang kahulugan ng ating nasyonalismo sa bansa? Mahalaga itong balikan dahil malalaman natin ang ating pinagmulan at ang historya ng ating wika. Bagamat hindi ito magiging madali pero ang mga katutubong panulat at wika ay itinuturo sa eskwelahan upang magbalik tanaw sa ating nakaraan at ating pinagmulan. Mas maiintindihan natin ang sariling nasyonalismo kung tayo ay magsasaliksik at mag-aaral tungkol sa mga ito dahil ang ating sariling historya ukol sa katutubong wika at pagsulat ay isang patunay na tayo ay may sariling identidad na maipagmamalaki sa buong mundo. Yun lamang po. At ang aming pagtatalakay ay binubuo ni Jamson Lorraine, SP Ketea Pahati, Jeronimo Senli, Lakadin Fatima May. Maraming salamat po.